valve clearance, dapat sakto-sakto. Diyan makikita yung information. So tara, i-TDC muna natin. Kailangan nakatapat siya doon. Ayan, 0.08. Tara, samahan niyo ako. Hey, what's up? Ngayong araw na to, binuksan natin si YTX. And meron akong hindi ginawa na pinagsisisihan ko na hindi ko ginawa. Dapat patagal ko na to ginawa. Eh, ngayon ko palang gagawin. So, sana wag na kayo matulad sa akin. Ngayong araw na to, magsusukat tayo ng valve clearance. Usually, na nakalagay dun sa manual, 2,000 odometer. Check na yung valvula. Pero ngayon, 40,000 na. So, doon pa lang, wag nyo na akong tularan kasi baka mamaya makalimutan nyo. Nanood ako ng maraming videos kung ano yung pinaka-efficient way at pinaka-mabilis para gawin tong valve clearance. Tara, samahan nyo ako. Ang una kong gagawin ay balatan natin si YTX. Tinanggal ko yung upuan, yung side cover. May tinanggal ako dito. Ito, linis ko konti. Ito yung wiring natin last time sa ilaw. Ito yung tatanggalin natin. So, kailangan nyo dito yung valve 0.08 na panukat, pillar gauge. Yan. Ito kasi sa may yung susian natin, dyan makikita yung information needed. Yung intake natin is 0.08, yung exhaust natin is 0.12. Yung intake 0.08 hanggang 0.12 mm, yung exhaust 0.12 hanggang 0.16 mm. Kailangan cold yung engine natin na to. Pati nga yung ano ng spark plug 0.8 tsaka 0.9 meron dito. So once natanggal nyo na yung mga kailangan tanggalin, pinakatatanggalin natin sunod ay spark plug para hindi siya mahirap ikutin, para mawala daw yung compression. Tanggalin natin yung spark plug. Sa pagka-research ko, kailangan i-adjust yung valve clearance natin kasi yung piston niya, sumusobra siya dun papaloob dahil sa katagalan. Kapag ganun, nagiging inefficient yung machine kasi nababawasan yung compression niya. Kumpesa dun sa recommended na distance, valve clearance, dapat sakto-sakto or between dun sa suggested. Nakaka-damage sa piston kapag masyadong distance niya is hindi tama. Kailangan talaga. So, dapat chine-check every 2,000. Tapos, kung ano man yung nakalagay dun sa manual. Ito, 8mm to. Ito tatanggalin natin, 5 yan. Hindi na natin tatanggalin yung hose para hindi na mahirapan. Yung iba kasi tatanggal eh. Kailangan nyo ng 10mm dyan. Dali lang tanggalin. Yan. Dali na yan. Para dali na itong tanggalin. Ito na lang. Yung mga 8mm na lang. Ito lang yung mahirap na part eh. Yan. Yun nasa baba. Nakita nyo yan sa baba. Yan yung pinakamahirap na part lang. Pero the rest, dali na to. Gawin natin ng ratchet. For the first time. Doon nabuksan na tong engine ko isang beses. Sa baba yun. Pero ito hindi. Ito mas madali. Ngayon ako sa ratchet eh. Tapos ano to, may o-ring pa. Careful pag bubuksan natin mamaya. Ito yung harap ng motor. Exhaust yung una. Tapos intake. Usually kasi yung iba binubuksan to. Pero hindi na kailangan kasi ikita naman yung guhit doon. Pero unahin muna natin tong nasa ilalim. So dito sa part na to, kuha lang kayo ng plies tapos piso. Kaya 20. Sa case ko, meron naman akong ganito. So ito na lang. So natin. Wag yung ano wag yung screw. Kasi madadamage to. Nga pala, hindi ko drainin yung oil nito No need na mag-drain. Ayun. So pagdating dito, 17mm deep socket wrench. Yan, sakto-sakto. 17mm. So ganito dapat para abot ng ratchet. May gagawin kasi dyan. May guhit kasi dyan na kailangan nating sundan para mamaya na. Buksan na muna natin tong sa taas. O yun, buksan na. Finally. So yun, mas madali na. Tapos tutulak nyo na lang. Careful lang. Careful lang kasi may o-ring to. Yan, ganun lang. Tambay lang natin siya dyan. So 8mm wrench. Tapos kailangan nyo din na pumipigil dyan. May tatawag kasi na kit. Yun, mas madali yun. Bilhin na kayo sa Shopee bago nyo gawin to para mas madali na. So ang gagawin natin dyan, yung clearance dito. Ayan. Yung sa pagitan yan yung gagalawin natin. So ito yung ano natin 17mm. Meron yung guhit sa may yung parang guhit na yun. So may gitna. So ang nangyari, ipapantay natin dito yan sa guhit na yan dito. Sa position na aangat to. Aangat to. Aangat yung mga yung mga parts na yan. Dito rin sa ilalim, actually, dito sa ilalim meron yan. Meron ka dapat din tignan dito. Nakita niyo yung parang dito.
Yun o, yung linya na yun. May guguhit dyan na kailangan nakapantay siya. Na parang parehas dun sa nakita ko sa inyo nung una. Ang tinatawag nila yung top dead center bago nyo i-adjust yung valve. TDC, ika nga. So, kapag naka-TDC na siya, pwede nang galawin yung valve. So, tara i-TDC muna natin. So, iikot natin siya. Yan. Kasi hintayin yung aangat yan. Aangat to. Aangat yan. Yun, umangat. So, pagkaangat niya, hanapin natin yung gitna nito. Tuloy lang natin. Tapos, pantay natin siya dun sa gitna. Ayan, pantay na. Tapos, para malaman natin na naka-top dead center na siya, check natin dito sa ilalim. May markings. Ayan, kita niyo yan? Yung guhit, tapos yung kailangan pantay. Sabihin natin ng konti. Yan. So, pantay na. Ano ba? Baba sa kontil. Okay lang. Yan. Okay na yan. So, kailangan nakatapat siya doon. 0.08. Ako maluwang na. Kailangan may kagat to eh. 0.08. 0.08 to ah. Nasa between 0.08 at 0.09. Kasi yung 0.10 hindi ko maipasok eh. Dito sa kabila, pagsasamahin natin yung 0.08 at 4 para may 12 tayo kasi walang 0.12 na sakto mismo. So yun, medyo maluwang yung natin. May kagat naman siya kahit papano. So, try natin 13. Pag naipasok natin ng 13, ibig sabihin, i-adjust natin. Ang tanong, may 0.13 ba? Oh, meron. Naku, pumasok. Itong exhaust yung kailangan ko i-adjust. Since wala akong kit, mahirap tong gagawin kong isa. Ito. So, ang gagawin ko, ito. Ito, pampigil. Tapos, yung wrench natin, ito. I advise na bumili kayo ng Shopee adjustment kit. So, ang pinasok ko ay 12. Iwan lang natin siya dito. Saka natin siya adjust. Clockwise para mabuksan natin. Ayan. Lock kasi yan. Tapos, saka natin tulak to. Kasi ako yung kit eh. Dali buhay pag may kit. Ayan. Kailangan hindi may pit, hindi din maluwag. Ayan, may kagat na. Isa pa. Secure natin. So, 0.12 valve tapos 0.08 yan 0.08 yun no check na ilusot natin 0.12 tapos may kagat may play yan 0.12 tapos 0.8 tapos sunod yan okay na yung clearance nyo so sa 40,000 odo ko hindi naman gumalaw tong intake ko ito lang exhaust tapos wag niyong kalimutan may gasket to. Tapos ito, wag niyong masyadong higpitan na sobra-sobra kasi baka malos thread yan. Yung katamtaman lang and hindi naman masyadong maluwag. And balik nyo na. Ingatan nyo lang, meron tong may o-ring to. Natutuwa naman ako kasi hindi naman pala ganun ka yung valve ko. Yung exhaust lang. Kung nakatulong ako sa inyo, subscribe lang kayo mga lods.